Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Narito po tayong muli sa ating live Bible study every 4 p.m. Sa Philippians chapter 3 po, verse 8, itinuturing po ni Apostol Pablo na walang kabuluhan ang lahat ng bagay, makamtan lamang niya ang bagay na pinakamahalaga. At ito po ay walang iba kundi ang makilala pa niya ang Panginoon. Ang naisin po ng puso ni Apostol Pablo ay ang mapalapit pa sa Panginoon. At ito din po ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo po ay magkaroon ng kalapitan sa Kanya. Dahil isa sa pinakamali nating magagawa ay ang lumayo sa Panginoon. Naalala ko po nitong nakaraan, meron pong isang kabataan po na nag-testify dito. Actually po, siya po ay dumadalo na sa ibang church sa may tawid. Ano po, dito pong kabataan na ito, dumating po yung time na siya po ay umalis ng church dahil ang dahilan po niya ay nakikita po niya na sa simbahan po nila ay halos umaalis na at nawawala na lahat ng kabataan. At naisip po niya na what if umalis na lang po siya ng simbahan. Ang pagbabackslide, ang sinasabi natin, na ito po ay nagsisimula sa puso. Pero actually po, ang pagbabackslide po ay nagsisimula sa isip hanggang sa kapag ito po ay tinanggap natin ng tinanggap, ito po ay unti-unting bababa sa puso natin hanggang sa ito po ay ginagawa na natin. At ilang buwan, ito pong kabataan na ito ay walang church life dahil siya po ay nagpunta rin ng Manila para magtrabaho. At alam niyo po, nabanggit niya at nakwento niya sa loob ng ilang buwan na less than 1 year na siya po ay walang church life, nararamdaman po niya yung kawalan ng kapayapaan. Nararamdaman po niya yung lungkot dahil siya po ay malayo sa Panginoon. At ito pong kabataan na ito, nagkaroon po siya ng panalangin. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na makabalik sa iyo. Panginoon, tulungan mo ako na makabalik sa paglilingkod. At ito pong kabataang ito ay bumalik muli dito sa Infanta at siya po ay nagkaroon po ng boarding house dito. At alam niyo po na purihin po ang Panginoon dahil dun po sa boarding house na yun, pumunta po kami doon dahil meron po kaming i-follow up na isang kabataan. Pero yung tatay po ng kabataan na ito na may-ari po nitong boarding house, bigla po niyang nabanggit sa amin na meron daw po silang boarder na isang born again at baka gusto po namin i-invite. Ngayon po ito pong kabataan na ito ay inimbitahan po namin at pagdating po ng Sunday, siya po ay nakadalo. At praise God dahil ito pong nakaraang summer camp at sa susunod pong camping natin, this coming August 22, siya po ay magka-camp ulit. At alam niya po, nabe-bless siya dahil tinugon po ng Diyos yung panalangin po niya. So siya po ay nagpunta ng Manila para po makapag-work, pero siya po mismo ay aminado na kumikita siya ng pera, napoprovide niya yung mga pangailangan niya, pero wala pong satisfaction. Kasi kagaya po ng sinabi sa Mark chapter 8 verse 36, na makamtan man po natin lahat ng bagay sa mundo, kung mapapahamak naman ang buhay po natin ay baliwala. So maaring forward po tayo ng forward, mukhang malayo na ang narating natin, pero kung walang joy and satisfaction, baliwala dahil ang layo-layo na po natin sa Diyos. May magagawa po tayo para tayo po ay mapalapit sa Panginoon. Amen po? Pero may mga bagay din po tayong magagawa para unti-unti po tayong mapalayo sa Kanya. At ito po ay walang iba kundi ang kasalanan. Every time mga kapatid na pinipili po natin ang kasalanan, hindi lang po tayo napapalayo sa Panginoon kundi nasasaktan din natin siya. Kagaya po ng sinabi ni David sa Psalms 32 verse 3, nung time na si David po ay nakagawa ng kasalanan, ang naidulot po nito sa kanya ay lungkot. At ang sabi po ng verse na ito, si David po ay gabi-gabing umiiyak dahil alam niyang nasaktan niya ang Panginoon. Kaya nga sabi rin po ni David sa Psalms 51, ang sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Dahil may ibinubunga pong kagalakan sa loob natin ang kaligtasan at pagkakilala po natin sa Panginoon. Pero every time na tayo po ay lumalayo sa Diyos, unti-unti rin pong nawawala yung joy na yan na bunga ng kaligtasan na tinanggap po natin. No wonder, kapag nararanasan po natin na mapalayo sa Diyos, ito po ay nakakapagdulot sa atin ng kawalan ng kapayapaan. Pero
Pero meron din po tayong magagawa para tayo po ay makapanumbalik. At ito po yung pinag-aaralan natin at pag-aaralan po natin sa buong linggong ito. Kagaya po ng sinabi po at naituro sa atin ni Pastora Giselle kahapon, ang repentance po, ito po ay it is the act of reviewing past actions, feeling regret, and committing to change for the better. Ito po yung 180 degrees na pagtalikod po natin. Ibig sabihin, meron po dapat na magaganap na pagbabago. Dadaan po tayo sa iba't ibang season at test ng Christian life po natin. Isa po dito ay ang test of humility kapag tayo po ay nagkamali. Madali kapag maliit lang ang kasalanan pong nagawa natin. Amen po. Pero paano kapag alam mong malaki ang naging damage nito sa nararamdaman ng Diyos? Paano kapag alam mo na nasaktan mo ang Panginoon dahil sa kasalanan na nagawa mo? At hindi rin po ito yung biglaan lang nangyari o biglaan lamang po na ginawa natin, kundi ito po ay nagsisimula sa maliliit na kasalanan na napagbigyan natin hanggang sa hindi natin namamalayan, nakokontrol na po tayo nito. Ito po ay nagsisimula sa mga simpleng pagyesmo sa kaaway. Kaya nga po ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na kailangan maging mapagbantay po tayo at maging alerto po tayo sa atake ng kaaway. Dahil ang pagiging complacent po natin, mga kapatid, ito po ang isa sa magpapahamak po sa atin. At ang bawat pagyesmo sa kaaway, ito ang unti-unting nagbababa ng wall at gwardiya mo hanggang sa tuluyan kang mapakailaman ng kaaway. Repent before it's too late. At ang topic po natin, real repentance, what does it look like? Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7, ang Diyos po natin ay hindi po natin madadaya. Alam niya kung sincere at totoo ang pagsisisi po natin. So, i-continue po natin ang topic po natin ngayon at kahapon po ay naituro na po sa atin ni Pastora Giselle yung number 1 to 5 at ngayon naman po ay ituturo ko po yung number 6 to 10 at yung number 6 po natin, return to the Lord. Dito po sa Joel chapter 2 po verse 13, basahin ko po sa inyo, magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos, siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Kapag tayo po ay nagkakamali, ang tingin po agad natin ay galit po ang Panginoon. Amen? Alam niyo po kung meron man na may pinakamahabang pasensya, walang iba kundi ang Diyos. Ilang beses na po ba tayong nagkamali? Ilang beses na po ba tayong nagkulang? At ilang beses na po ba tayong nakagawa ng kasalanan sa Panginoon pero never po tayong sinukuan ng Diyos? Ayaw po ng Diyos ng pagsisising pakitang tao lamang. Ang Diyos na nakakasiyasat ng puso natin ang nakakaalam ng tunay na laman nito. At mga kapatid, hindi po hihindian at tatanggihan ng Diyos ang pusong punong-puno ng pagsisisi. Yung mga iyak ng pagsisisi ay nakikita at naririnig po ng Panginoon. At lagi lamang pong inaantay ng Diyos na tayo po ay bumalik sa Kanya. Kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan sa Panginoon, ang pakiramdam po natin ay parang ang layo-layo po ng Diyos sa atin. Pero sa totoo lang, tayo po ang lumalayo sa Panginoon. Ang bawat bagay, bawat pagkakamali, bawat kasalanan na gagawa po natin sa Panginoon ay may consequences. At mararamdaman po natin kung ano ang epekto nito sa Diyos every time na nakakagawa po tayo ng mga bagay na nakakasakit sa Kanya. Mararamdaman po natin kung ano ang pakiramdam ng Diyos dahil ang Lord po ay marunong magtampo, marunong malungkot, siya po ay may pakiramdam at ang Diyos po natin ay hindi manhid. Pero ang inaantay pa din po ng Diyos ay yung lumapit at bumalik po tayo sa Kanya. Kagaya po ng sinabi sa John chapter 6 verse 37, nang sino mang lalapit sa Panginoon, kailanman ay hindi niya itataboy. Kung maaalala po natin ang story patungkol sa alibughang anak, pamilyar na po tayo lahat,
sa story po na ito. Amen po. Ito pong anak na ito, dumating po yung time na siya po ay lumayas po siya sa poder ng tatay po niya. At nung mga panahon na siya po ay malayo sa tatay niya, nung panahon po na siya ay wala sa pag-aalaga ng kanya pong tatay, ito pong anak na ito ay dumaan po sa iba't ibang klase ng paghirap. At ito po ang mararanasan ng isang tao na malayo sa Panginoon. At ito pong anak na ito, dahilan sa mga naranasan niya, siya po ay nag-decide na bumalik po sa Diyos. At alam niyo, sa tatay niya. At nung time na siya po ay bumalik sa kanyang tatay, alam niyo po, ito pong tatay ay matagal din na nag-aantay sa kanya. At alam niyo po, ganito ang puso ng Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay nagkakamali, tandaan po natin ito mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakamali, wag na wag kang lalayo sa nagbibigay ng kapatawaran. Kapag ikaw ay nagkakamali, wag na wag kang lalayo sa Panginoon. At ang number 7 naman po natin, humble yourself before God. At ito po ay mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 7 po, verse 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Ang sabi po ng Isaiah 59 verse 2, every time na tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, ang kasalanan po nagiging dahilan kung bakit hindi po naririnig ng Panginoon ang mga panalangin natin. Ang kasalanan po ang nagiging hadlang para matanggap po natin yung mga hinihingi po natin sa Diyos. Ang 2 Chronicles po chapter 7, mula po sa verse 11, ay ang pangalawang pakikipag-usap po ng Diyos kay Solomon. Maaaring si Solomon po ang nag-build ng templo, done in the power and inspiration of the Lord, but only God could hallow it with His presence. Ang templo po ang house of prayer and sacrifice. Ang true measure of prayer ay kung nasasagot ba ng Diyos ang mga panalangin natin. Ilan na po ba sa mga prayers po natin ang sinagot ng Diyos at ilan po dito ang hindi? At maganda po na ma-assess po natin na ano kaya ang mga nagiging dahilan kung bakit ang mga panalangin po natin ito ay hindi po nasasagot ng Panginoon. At ito pong katugunan sa mga panalangin, ito po ang pangako ng Diyos kay Solomon. Pero meron pong kondisyon. At ito po yung conditions of repentance. Ang una po dito, na sinabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na they should humble themselves. Humble, ibig sabihin, kailangan na makita din natin kung sino po tayo sa harapan ng Panginoon. At yung pangalawa naman po ay pray and seek the face of God. Sa Jeremiah 33 verse 3 po, ang pangako ng Diyos, every time na tayo po ay tatawag sa Kanya, every time na tayo po ay mananalangin, ang pangako po ng Panginoon, tayo po ay tutugunin niya. At kapag pakiramdam po natin na parang ang tahimik ng Diyos, pag pakiramdam mo na parang ang layo ng Panginoon, kapatid, hanapin mo siya. At yung pangatlo naman po, turn from their wicked ways. Hindi po enough to merely turn our hearts to God. Kasi sabi po dito, we must also turn our lives to God. Ito po ang true repentance. Kung sa heart mo ay nagsisisi ka, lalabas ito sa buhay mo. Magkakaroon po ng pagbabago. At kung magagawa natin ang mga bagay na ito, ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, 2 Chronicles chapter 7, verse 14, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Kung magagawa po natin itong true repentance na itong pangako po sa atin ng Panginoon, yung kapatawaran ay ibibigay po niya sa atin. God simply promises to hear the prayer of His humble, prayerful, seeking, repentant people. At yung number 8 naman po, broken and contrite spirit. Psalms 51 verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Kilala po natin si David bilang isang tanyag na hari at malapit po sa Panginoon.
Pero dumating po siya sa season ng buhay niya na meron po siyang nagawang pagkakamali sa Diyos. Si David po ay naging isang murderer at nang-agaw po siya ng asawa ng iba. At kung makikita po natin, ito po ay isang napakalaking kasalanan. Pero alam niyo po, sa kabila nito, compare po kay Saul. Nung time na si David po ay umamin sa kanyang pagkakasala, nung panahon na si David po ay humingi ng tawad sa Diyos, ang sabi po ni Propeta Nathan sa kanya na siya po ay pinatawad na ng Panginoon. Isang bagay po na sinabi ni David sa Psalm 51 verse 11, ang sabi niya, Panginoon, mawala na sa akin lahat, wag lang ang spirito mo. Ibig sabihin, hindi niya kaya na siya po ay malayo sa Diyos. Kaya nga po sinabi din niya dito sa Psalms 84 verse 10 na si David po willing siya na maging doorkeeper ng templo ng Panginoon basta siya ay palaging malapit sa presensya ng Diyos. Hindi po posisyon ang habol ni David. Hindi po yung pagiging hari ang habol niya, kundi ang gusto ni David ay yung manatili yung relasyon niya sa Panginoon, yung manatili siyang malapit sa Diyos. At ang isang bagay pa na nakita po ng Diyos kay David ay meron po siyang pusong tapat at mapagpakumbaba. Ang mga puso natin ay nagkasala. Ang only way para magkaroon po tayo ng pure heart is for it to be humbled and broken. Alam po ni David na pwede kang maghandog sa Diyos, pwede kang magsakripisyo sa Kanya, pero wala ka ng pusong tapat at mapagpakumbaba dahil pinagdaanan po niya at nagawa po niya ang bagay na ito nung siya po ay nasa season of unconfessed sins. At mas mahalaga po sa Lord ang klase ng puso na meron tayo. Mas mahalaga po sa Diyos yung attitude ng heart po natin. Maring tayo po ay naghahandog, maaari pong tayo ay nagsasakripisyo sa Panginoon, pero hindi na po tayo tapat sa Kanya. At dahilan po dito, hindi po malulugod ang Diyos at hindi po niya tatanggapin yung mga offerings po natin. Ito po yung isang danger kapag hindi na tapat ang puso po natin sa Diyos. At yung number 9 naman po, acknowledge your sin. Psalms 32 verse 5, Kaya't ang kasalanan ko ay aking inamin, ang pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ang unang step po to restoration ay aminin at tanggapin mo nagkamali ka. Dahil si David po ay isang hari, madaming mga tao ang nakatingin sa kanya. Madami pong mga tao ang nag-aabang hindi lamang sa tagumpay niya, kundi inaabangan din po nila kung paano babagsak si David. At yung kasalanan po ni David ay maaaring mabilis na kumalat at nalaman ng mga tao. Dahil ito pong isang consequence na sinabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 12 na sabi ng Panginoon sa kanya, ang kasalanan mo ay hindi magiging lihim. Malalaman ng mga tao ang pagkakasala na nagawa ni David. At sa dami po ng tagumpay ni David, maaari po na ang pinaka natandaan po ng mga tao ay yung mali po niyang nagawa. Pero alam niyo po mga kapatid, isang bagay na maganda kay David, sa kabila ng lahat, willing po si David na aminin ang kanyang pagkakasala. Wala na siyang pakialam kung ano ang maaaring maging resulta. Wala na siyang pakialam kung ano ang maaaring mangyari o maging tingin ng mga tao sa kanya. Kasi ang pinakamahalaga po kay David ay kung ano ang tingin ng Diyos sa kanya, at ang pinakamahalaga po sa kanya ay yung ma-redeem niya yung relationship po niya sa Panginoon. Ang pag-amin po sa kasalanan ay isang katapangan. At magagawa lamang po ng Diyos na tayo po ay tulungan kung nandun po ang pag-amin natin. At yung number 10 naman po, ito po yung last po natin sa hapon pong ito, seek His forgiveness quickly. 1 John chapter 1 verse 9, Subalit kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid
So take note po mga kapatid, na sinabi po sa 1 John chapter 5 verse 9 na tayo po ay patatawarin lang ng Diyos sa mga kasalanan po natin kung ito po ay i-confess natin sa Kanya, kung ito po ay ipapahayag natin, kung ito po ay aaminin natin sa Diyos. At hindi po dahilan ng pagkakamali natin para tayo po ay lumayo. At hindi rin po ito dahilan para iwanan po natin ng Panginoon. Dahil ang gusto po ng Lord ay isang relasyon. Ang ibig sabihin, siya ang tatay mo at tayo naman po ang kanyang anak. At ang isa pong anak, every time na siya ay magkakamali, handa siyang tumakbo pabalik sa tatay niya. I-close ko po ito sa isang kwento. Meron po isang lalaki na meron po siyang pagmamayari po na 2 timba. Ngayon yung isa pong timba ay bago, samantalang yung isa naman po ay luma. Ito pong timbang ito ay ginagamit niya para sa pag-iigib. Araw-araw po, ito pong lalaking ito ay nag-iigib. At alam niyo po, isang araw, napansin po nitong lumang timba na mula dun sa lugar kung saan po nag-iigib ito pong lalaki, hanggang sa sila po ay makarating dun sa bahay nitong amo niya, nito pong lalaki na ito, napapansin po niya na ito pong lumang timba, umaabot na lamang po sa kalahati yung laman ng tubig na meron siya. Bakit po? Kasi ito po palang timba na ito ay butas na. At dahilan po dito, alam niyo po, nakaramdam siya ng lungkot kasi hindi po niya maibigay at magawa ng maayos yung trabaho niya. At alam niyo po, kinausap niya yung amo niya at tinanong niya na, nasabi po niya sa amo niya, bakit kahit alam mong luma na ako, bakit kahit alam mo na butas na ako, bakit pilit mo pa din akong ginagamit? Habang malungkot po ang boses nito pong timba na ito, alam niyo po, ang sabi po sa kanya nitong amo niya, sumagot po itong amo niya, sabi niya sa kanya, bukas, mag-iigib ulit ako at meron akong ipapakita sa'yo. So kinabukasan po, nag-igib muli ito pong lalaki, ito pong amo niya. At habang sila po ay pabalik na dun po sa tahanan nitong amo niya, alam niyo pong sabi po nitong amo niya sa kanya, tumingin ka sa paligid. Anong nakikita mo? Alam niyo po, napansin po niyo itong lumang timba, dun po sa side nung bagong timba, nakita po niya, napakalago po ng mga damo. Samantalang dun po sa side niya, hindi lamang po malalagong damo ang nandun, kundi meron pong mga malalago at magagandang bulaklak at napakaganda pong pagmasdan. Alam niyo po, ang sabi po nitong amo niya sa kanya, ang akala mo lang wala ka ng pakinabang, pero sa totoo lang, mula sa butas mo na yan, ay nalalaglag ang mga tubig, at yung mga tubig na yan ang siyang nagdilig sa mga bulaklak na yan kung bakit sila ay lumago at naging isang magandang bulaklak. Kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan sa Diyos, tayo po ay alam po natin mismo na meron po tayong mga pagkukulang sa Panginoon at may mga kasalanan po tayo sa Diyos, somehow nakakaramdam po tayo ng brokenness at nakaka-feel po tayo na hindi na po tayo karapat-dapat sa Panginoon at feeling po natin wala na po tayong pakinabang. Pero alam niyo po, kung magkakaroon lang po tayo ng repentant heart at kung aamin lang po tayo sa pagkakamali po natin, someday, yung brokenness na yan ay magagamit po ng Diyos. So, ang hiningi lang po ng Panginoon sa atin, ang pinag-aaralan po natin ngayon, magkaroon po tayo ng real repentant. Amen? So, yan lang po ang maibabahagi ko po sa bawat isa. Muli sa pong paalala, maaaring nagkamali ka lang, pero hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ang tinawag niya. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo kaming pinapaalalahanan kung gaano mo kami kamahal. Kagaya ng sinabi mo rin, Panginoon, sa 1 Peter, na napapawi ng pag-ibig mo ang anumang uri ng kasalanan namin. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan namin, sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sa mga nasabi, naramdaman namin, O Diyos, na alam namin na nakasakit sa iyo. At Lord, sa oras na ito, ibinababa namin ang aming mga sarili upang kami ay patuloy mo na maabot. At hayaan mo, Panginoon, na mangyari pa ang plano mo sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat at God bless po.